Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Gusto ko pong i-discuss ngayon itong tungkol kay Colonel Odi Mungaw na nag-post sa kanyang Facebook account na nagwi-withdraw siya ng support sa presidente dito kay PBBM. At immediately after, nung mabasa yan ng mga tao at naging viral, na-relieve na siya sa kanyang post bilang isang support commander ng training battalion or training group. So ngayon, pagkatapos niyan, isinabmit niya ang sarili niya sa kanyang officer diyan sa kampo at isinuko niya ang kanyang sarili para harapin yung kaso na dapat na ipataw kung ano man yung mga investigasyon na gagawin at ano yung mga kaparusahan sa isang katulad nito na nagpakita or nagsabi ng diretsyo na siya daw ay nagwi-withdraw ng support sa kanyang commander-in-chief, which is the President of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos. At around 9:30 this evening, Colonel Mungaw voluntarily turned himself in, and just at the right time because malapit na kasi ma-terminate yung kanyang break, kanyang New Year's break. So he voluntarily surrendered himself, turned himself in, and we had a lot to talk about this evening, and he is fully cooperating with us. So there are a lot of things that we wanted to determine. What we saw was the post that, what he posted on social media last night. And syempre, we want to know the predicators of why he posted that. What are the other factors that led him to do what he did? So this will just come out later on during the investigation. We advise him to get some rest. According sa kanya, wala siyang tulog for the past 3 days. So we'll give him his mandatory check-up, medical check-up, and after that we will tomorrow morning we will continue with the investigation. So ano po ang stand natin dito? Tayo po bilang isang Pilipino na nakakaunawa more or less dahil nagkaroon tayo ng kamag-anak naman na dumaan din sa ganitong katungkulan ng mga naging sundalo, naaawa po tayo rito. Alam po natin kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng mga kasundaluhan natin. Especially ito na naging opisyal. Yung sa training pa lang po niyan, yung paano ka mapasok sa pagiging sundalo. At ito nag-umpisa na katulad din ng mga kakilala natin na nag-umpisa diyan sa pagpasok sa serbisyo na mga bata pa. Mga ano po ito mga makabayan, mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa konstitusyon at mapagmahal sa pamilya. At normally itong mga ito ay mga talagang mga hindi mo maka-question ng loyalty sa bansa. Ganyan po ang ating mga kasundaluhan, generally speaking. Kaya ako ay nagtataka bakit umabot sa ganito ang itong si Colonel Odi Mungaw. Dapat siguro unawain natin na mukhang merong pinagdadaanan itong opisyal na to, kaya siya gumawa ng ganitong aksyon. Kung iisipin natin, talaga namang malaking violation, malaki po yung pagkakamali na ginawa niya na pag-withdraw ng support at pag-express ng kanyang damdamin dahil ito po ay political in nature, yung kanyang reaction or yung kanyang ginawang pagsasabi ng kanyang damdamin tungkol sa presidente. Dahil ang mga sundalo po natin dapat ito ay mga apolitical or wala po dapat silang kinikilingan na mga political figures, mga political personalities, at sila dapat ay loyal lang sa Constitution at sa chain of command. So ano ba ang na-violate niya? Yun po mismong chain of command. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay sumusuporta sa Constitution, dapat mo susuportahan din yung chain of command. Na kung saan nga, ang pinuno nyo rito ay ang presidente ng Pilipinas.
So ang tinitingnan natin dito, ayokong husgahan itong si Colonel Monggao dito sa ginawa niyang pagkakamali. Ito po ay definitely pagkakamali. Ang mga kasundaluhan natin ay talaga namang trained yan para maging loyal sa Constitution at loyal sa bayan. Ngayon, kung ito ay umabot sa ganitong klase ng pagkilos na kanyang ganitong pananalita, ito po ay most likely merong hindi magandang pinagdadaanan na dapat natin unawain. Huwag natin siya husgahan. Pwera na lang kung itong si Colonel Monggao ay nagamit ng mga politicians. Pwera na lang kung itong si Colonel Monggao ay merong leaning towards the opposition or yung side ng mga Duterte. Yun lang po ang kaibahan dito. Kung siya ay merong ganong leaning na sinasabi. Pero kung hindi naman, at hindi siya nagagamit ng mga politicians, hindi siya nagagamit ng mga figures na prominently talking about their dissatisfaction and their discontent with our president. Kung hindi po siya nagagamit ng mga ganitong klaseng personality, sana tingnan maigi ng kanyang mga commanding officers or ng kanyang mga opisyal kung ano ang pinagdadaanan nito at sana ay ma-extend ng tamang tulong para mabigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag ito. Yan ang pagkakataon na mag-isip-isip at i-recant yung kanyang mga sinabi kung siya ay under pressure, kung siya ay nasa isang sitwasyon na may pinagdadaanan na hindi maganda personally at emotionally. So yun po ang ating take dito. Hindi ko po siya hinuhusgahan, pero ang mga posibilidad ay dalawa nga. Either siya ay merong personal problems na pinagdadaanan na hindi niya nalakayanan, kaya nakapag-express siya ng hindi tamang ganito, or sana naman ay hindi ay mali ang theory ito, yung magamit siya ng ibang mga personalidad na may mga sinusuportahang ibang grupo na gustong mag-take over lang sa Malacanang or mag-take over sa presidency. Sana hindi siya ganon. Nang sa ganon ay mabigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga opisyal na magpaliwanag at kanyang ma-express kung ano talaga yung mga pinagdadaanan niya at sana bigyan pa siya ng isang pagkakataon kung talagang may pagkakamali siya ay i-recant niya yung mga sinabi niya at mabigyan siya ng tsansa na makapag-retire ng maayos dahil dito sa ginawa niya ay medyo question dito yung kanyang mga retirement benefits. Baka magkaroon ng problema yung kanyang mga dapat maging benepisyo pag siya ay nag-retire. Kasi ang alam ko rito, in a few months, retirable na siya. I think on May 2026, retirable na siya. So, kung ganito, na ilang buwan na lang, magre-retire ka na, ay parang hindi, parang very unlikely sa isang normal na pag-iisip na ito pa yung pagkakataon na bigla kang kukontra, bigla kang mag-express ng iyong salita na sinasabi mo, tanggalin mo ang suporta mo sa iyong commander-in-chief. Kasi, alam mo na magkakaproblema ka pag nag-retire ka at magkakaproblema yung iyong mga benepisyo. Kaya, sana naman, maimbestigahan ng maayos to, mabigyan siya ng pagkakataon ng mga opisyal na ipaliwanag ang sarili niya at patimbang ng maigi. Baka naman talagang itong taong ito, itong si Colonel Monggao ay may pinagdadaanan na hindi maganda. At sana nga, yun na lang ang dahilan nang sa ganun ay mabigyan pa siya ng isang pagkakataon at hindi biro-biro yung kanyang 43 years yata. 43 years in service. Sana ay hindi mapunta sa kawalan ito or hindi mabaliwala ito dahil malaki pong serbisyo ang ginawa niya sa bansa natin. Yung kanyang 43 years na serbisyo ay pagsiserbisyo po yan sa ating mamamayang Pilipino, serbisyo po yan sa ating bansa. Kaya sana may ayos ito, matingnang maigi kung ano ang problema ng colonel na yan at again, sasabihin ko, sana mabigyan siya ng isang pagkakataon na bawiin yung kanyang sinabi at sana naman ay hindi siya nagagamit sa politika. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at magkomento po tayo. At para iparating natin yung ating mga komento sa mga kinaukulan. At
paki-share na rin po nang sa ganun ay matulungan ng ating Mundim Channel na lumaki at lumawak. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo ngayon.